Paano mag-upload ng civil documents sa CAAC, Step-by-Step Guide, NVC Stage. Everyone, welcome back to the Swanberg channel. In this channel, we share tips, how-to videos, motivational quotes, and vlogs. And thank you guys for subscribing to our channel. Ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step kung paano mag-upload ng civil documents sa inyong CAAC account sa NVC Stage. Bago ka mag-upload, ito ang mga mahalagang paalala. Bago ka makapag-upload ng mga anumang civil documents, siguraduhin mo muna na nabayaran mo na ang NVC fees katulad ng Affidavit of Support o AOS fee at ang Immigrant Visa or IB fee. Pangalawa, dapat ay na-fill-upan mo na at naipasa mo na ang DS-260 form bago ka makapag-upload ng civil documents. Huwag mong kalimutan ito, lalabas lang ang civil documents upload option sa CAAC account mo kapag tapos na ang dalawang hakbang na nabanggit ko at na-process na ng NVC. Step-by-step guide kung paano mag-upload ng civil documents sa CAAC. Step 1. Mag-login sa inyong CAAC account. Ang iyong browser at pumunta sa website na ito. Kung makapag-login ay kailangan mo ng NVC case number at ang IIV invoice number. Makikita mo ang NVC case number at invoice number sa email na isinend sa iyo ng NVC. Ito ang gagamitin mo sa pag-login sa inyong CAAC portal. Pag nabuksan mo na ang CAAC account, ay piliin mo ang Immigrant Visa, i-type ang NVC case number at invoice ID number at ipiliin din kung ikaw ba ay petitioner, kung ikaw ba ang beneficiary o ikaw ba ay isang attorney. Sana may lalabas na security code, gayahin mo lang at pagkatapos yan i-click ang submit. Tips: hindi mahalaga kung sino ang magla-login, pwedeng aplikante, petitioner o attorney. Basta tama ang NVC case number at invoice ID number, makakapasok ka sa CAAC account. Pero sa case na to ay ang pinili ko ay ang aplikante o ang beneficiary. Step 2. Pumunta sa applicant information. Makikita mo na ang IV application is incomplete at ang civil documents is NA. Ang ibig sabihin nito ay kailangan mo munang tapusin o fill upan ng DS-260 form mo bago ka makapag-upload ng iyong civil documents gaya ng nabanggit ko sa simula ng video na ito. May video ko kung paano mag-fill up ng DS-260. Panoorin nyo, lilink ko dito sa screen ang video. Paalala, ulitin ko, dapat mo nang bayaran ng IB fee at fill up pa ng DS-260 form mo bago tayo makapag-proceed sa Step 3, which is the uploading of the civil documents. Step 3. Upload the civil documents. Makikita mo na ang civil documents section na nakalagay ay incomplete. I-click mo ito. Pagka-click mo na incomplete, mapupunta ka dito sa page na to. Nakalagay civil documents at ang mga documents na kailangan mong i-upload. Tapos, scroll mo pababa at makikita mo dito ang mga documents na kailangan mong i-upload sa iyong CAAC portal para sa beneficiary or applicant. Makikita mo ang listahan ng mga required na dokumento katulad ng birth certificate, marriage certificate, passport bio page, police certificate kung ikaw ay nagtrabaho sa ibang bansa, kung wala naman ay NBI clearance, divorce decree, applicable lang ito kung ikaw ay nakapag-asawa dati, or annulment para sa mga Pilipino, or kung namatay man ang iyong asawa, or death certificate ang kailangan mong i-upload at ang 2x2 passport style photo. At idagdag ko na rin dito ang PSA advisory of marriage. Lahat ng mga nabanggit kong mga dokumento ayun ang mga in-upload ko sa aking CAAC portal nung ako pa lang ay nagpa-process para sa NVC stage. Kapag upload ng mga dokumento, i-choose mo lang yung file. Halimbawa nito ang petitioner's birth certificate. I-click mo yan, pag i-click mo yan, makikita mo yung upload document or the file is not available. I-click mo yung upload document at mapupunta ka sa page na ito.
Page na to ay makikita mo ang document type. Piliin mo ang petitioner's birth certificate. Pagkatapos niyan, pa-click mo yan, pupunta ka sa baba na ang nakalagay ay choose file. Ito naman ay madadirect sa computer mo kung saan sinave mo ang birth certificate file ng iyong petitioner. Pagkatapos mo na na-click yan at i-click mo na ang upload. Ganito ang makikita mo sa status ng CAAC portal. Uploaded na ang petitioner's birth certificate. Ngayon, i-upload naman natin ang police clearance. Same pa rin ang procedure ang gagawin natin. Paano mag-upload? I-click ang police clearance at upload document. Ganun pa rin, pumili ka ng document type gaya ng police clearance. Pagkatapos ng choose a file, tapos madadirect ka sa computer mo at i-click mo yan, then upload. Pag na-click mo ng upload, madadirect ka naman sa CAAC portal mo at makikita mo na ang police clearance at iba pang mga documents na in-upload mo ay may nakalagay na petsa at uploaded na. Kung meron kang i-add na document, i-click mo naman ang optional document. Same procedure pa rin, mag-upload ka na document, madadirect ka sa next page which is document file. Mamili ka kung anong document ang i-add mo, i-click mo yon at choose a file, then upload. Same procedure pa rin. Kapag ni-upload mo na lahat ng mga civil documents ay nakita mo na yung uploaded na status at may petsa na ito, huwag mong kalimutang i-click ang submitted dahil pag ito hindi mo na i-click, hindi makikita ng NVC ang mga documents na in-upload mo. Mahalagang paalala para sa step 3. Isa lang na file bawat dokumento. Kung maraming pages, pagsamahin sa iisang PDF file. At bago ka pang magkapag-upload sa iyong civil documents, dapat nakahanda ng mga documents na i-upload mo sa iyong computer or nakasave na ito. Dapat lagyan mo sila ng mga pangalan kung birth certificate ba, passport ba, para madali mo itong mahanap sa inyong file kung ikaw ay mag-upload na. Ang maximum file size ay 4 MB. Kung masyadong malaki, pwede mo i-compress gamit ang free na mga websites. Kung hindi English yung dokumento ay pagsamahin ng mga original at certified English translation sa iisang PDF. PDF format ang pinaka-recommended para iwas hassle sa pag-upload ng mga documents. Clear scan dapat, walang malabo o putol o crop edges. Palagi mong tatandaan pag ikaw ay nag-upload ng isang dokumento at nakita mong uploaded, huwag mong kakalimutang i-click ang submit para pag na-check ang NVC ay makikita nila ang mga dokumentong in-upload mo. Step 4. I-check ang status ng mga documents na in-upload mo. Sa step na to ay ugalian mong i-check ang view messages dahil doon mo makikita kung ang iyong mga in-upload ay tama ba. Doon mo makikita kung ikaw ay documentarily qualified na o may RFE ka o may kulang ang iyong mga dokumento. Ang status ng dokumento mo ay maaring submitted, ibig sabihin naghihintay ng review ng NVC. Accepted, ibig sabihin ay aprobado at kompleto na ang iyong mga dokumento. Rejected, ibig sabihin kung kailangan ng mas malinaw na kopya o kulang ang dokumento. Mahalagang paalala. Maaring abutin ng ilang linggo bago ma-review ng NVC kaya mag-check lagi ng iyong CAAC account. Kapag tinanggap na lahat ng civil documents mo, makakuha ka ng message mula sa NVC na documentarily qualified na. Makikita mo rin yung may rejected na dokumento o kadalasan dahil malabo o kulang. Pwede mo itong palitan at i-re-upload ang tamang version. Kung ang affidavit of support ay may RFA o request for evidence at kailangan pang may upload na dagdag na dokumento kahit documentarily qualified ka na, ang status sa CAAC ng petitioner ay uploaded lang, hindi accepted. Huwag kalimutang i-click ang submit button pagkatapos mag-upload. At ang last tip, sa interview day mo, titingnan ng konsul ang CAAC portal mo. Kaya siguraduhin na lahat ng AOS at civil documents ay uploaded na at submitted bago ang interview at dapat dala ka rin ng mga physical copies ng mga documents na in-upload mo. Kung nakatulong ang video na ito, don't forget to like, share, at mag-subscribe sa The Swarmbug channel. At kung may tanong po kayo, mag-comment lang po kayo sa ibaba. At panoorin niyo po ang mga susunod kong mga video.
Good luck sa inyong lahat. Thank you and God bless.